Ayun mga farm lot, naglakad kami kanina dito na kami galing, lumabas kami kanina dyan. Dito na kami ngayon sa tabing highway. Ayan, National Highway papuntang Manila. At ito po papuntang Bicol, Tagkawayan to Bicol. Ayan. Ayan mga farm lot. Kaya good thing sa property is napaka lapit lang po sa tabing highway. Lapit lang po sa highway. Ayan mga farm lot. Ayan, see you. Ayan, good morning mga farm lot. New property po binebenta. Kanina po naglakad kami, galing kami doon sa highway, mula sa highway po mga farm lot is 3 to 4 minutes lang po dumaan tayo sa pathway, sa kami daan ng kaming school, sa likod ng school, dumaan kami doon sa may pathway. Ayan. At dito po mga farm lot, itong karatig lupa na ito, itong tinatayong lupa, ito na po yung property. Tapos ito naman po sa kamag-anak nila, 1 hektarya yan. Yan sa ano ngayon, yung boundary nila. Pero good thing naman po is kahit dumaan ka dyan, walang problema dahil kamag-anak po yung yung dadaanan. Tapos dito may tubig din po dyan sa karatig. Tapos dito naman mga farm lot, ito yung pinaka property kung saan nakita nyo yan, bahay. Tapos ito, nyugan. Ayan po. Ayan, nyugan, daming nyug sa kabilang ito. Nyugan din, bahay ulit, tapos nyugan. Papunta na po yan doon mga farm, isang pantay po yan doon. Tapos dito mga farm lot, ayan, daming tanim ng nyog, mataas, medyo takaran po yung nyog. Ayan mga farm lot. Ayan, mga ano na, pwede nang lukadin, mga tuyo na. Tapos yan mga farm lot. Ang good thing sa property mga farm lot ay kumbaga mula sa Calawag, Quezon papunta rito, kasi ito po yung sakop pa po ng Ginyangan, Quezon. Ang biyahe po mula sa Calawag almost mga 20 to 25 minutes na drive. Kumbaga sa sa maayos na, kumbaga sa natural na takbo. Ayan, sabi natin mga 30 minutes pa pinakamabagal. Ayan mga farm lot. Tapos ito mga farm lot, ayan, madami pong mga mga kawayan. Pwede kang gumawa po ng sariling bahay gamit kawayan, kubo. Ayan mga farm lot. Tapos pwede dito maghayupan. Kasi mayroon po dito ako nakita, kahit siguro may small backyard na pwede po ito mga farm lot. Ayan, may linya na rin po ng kuryente mga farm lot, kaya no more worries po dito sa property. Ayan. Tingnan natin yung bahay saka yung niya, tawag ito, yung banlin niya. Ayan, yung mini bahay ng tenant, siguro ito ang tenant. Kamag-anak din po nila yung tenant kasi. Ayan, saka po yan mga farm lot. Abot pa dun. Kasi ito banlin, wala man pong wala nang baboy. Siguro wala nang kapital yung may-ari. Yan, may manukan, kulungan ng manok. Yan mga farm lot. So, 6 hectares. Tapos ito mga farm lot, mga takaran yung nyog dito sa parte na to. Kumbaga mga bata pa, pero grabe na pong mamunga. Ayan mga farm lot, napakaganda ng property. Kumbaga napakabanayad lang po niya. Siguro mga 70% flat, 30% yung pagka-heli niya. Ayan. Tingnan natin. Ito 6 hectares mga farm lot. 6.1 hectares mga farm lot. Ulitin ko po. 6.1 hectares for only 2.7 million. Kumbaga, malay natin, makatawad pa tayo. Pero sobrang mura na po ito mga farm lot. Ayan. Para sa lupa na ito. Ayan. Tapos dito, puro kawayanan pa ito mga farm lot. Ang dami. Doon, may nakita ko doon tatlong dito. Ayan, 4, 5, 6 na kawayanan. Mayroon ako nakita. Ito mga farm lot. Ayan, mga takaran po. Mga namumunga. Siguro ito may mga nasa 600 ka puno. O 500 to 600 na puno ng nyog. Ayan. Kumbaga dito, alam naman po natin, kapag mayroon pong kawayan, ibig sabihin may tubig. Mabilis lang po dito magbalong ng tubig, mga farm lot. Kaya, saka, mga farm lot, sa biyahe naman po, regarding po sa biyahe mula Maynila, ang time travel po nito 45 hours. Pero kung kapag po natapos po yung TR4, baka umiksi pa yung oras. Baka maging sakto na 3 to 4 hours na lang ang biyahe, mga farm lot. Saka ang good thing sa property mga farm lot, ang nagbebenta, title po nasa kumbaga nagbebenta mismong may-ari. Kumbaga yung nasa titulo mismo. Hindi po yung parang second owner, third owner. Karaniwan sa mga na-encounter namin, nagbebenta ng mura.
third owner na, second owner na. Tapos ito pa mga farm lot, kahit na inner lot siya, hindi naman siya kalayuan. Kaya goods na goods po itong property mga farm lot. Ayan, dito tayo sa parteng ito. Ayan, may mga tanim. Tapos dito sa baba, sa karating lupa, mayroon pong malaking balon. Yan, pwede na po yung mga farm lot. Kumbaga, good for investment. Kasi alam po natin kapag ang lupa habang tumatagal, ayan, kung ano, lalong tumataas ang value. Ayan mga farm lot. Tapos ito pala, malapit pa sa highway. Kumbaga hindi na tayo lugi. Ayan si Bestland. Kasama natin. Sama oh. Ayan mga farm lot. Salamat. Ay, salamat ka rin pa. Salamat po kayo. Papasalamat na agad. Ito po. Ayan mga farm lot. Dito pala mga farm lot, mayroon po ditong sapa. Kaya lang, sa sobrang init po ng panahon ngayon, syempre may iga po talaga ang lupa. Ngayon, minsan nagpo 45 degree Celsius yung init. Kaya, ano talaga. Yan, mayroon dito ang daming kawayan. Yan mga farm lot. Napakaganda ng area mga farm lot. Napakaliwalas tingnan. Ito mga farm lot, mga Carabao grass yung pag-ano. Dito. Ano po ang usapan nito ng papa nyo? Saka ano mayari? Alam ko po Doon, dyan, pagkita sa baba doon. yung gusto ni Papa pag hindi kayang bayaran lupa. Ayan mga farm lot. Nagkasundo na kaya sila? Ewan ko lang po. Ayan, mga tuyo na po. Hindi mababawasan yung 6 na pera. Sa pera yung magkakaigis. Kung sa pera, ito naman nata 1.8 million. Isa kanya lahat. Ayan mga farm lot. Doon po tayo sa taas. Mas maganda po dito, malapit sa mana. Hindi ko lang magkano ng hihingi ng ano. Dapat yun ang, di ba? Ayan mga farm lot. Di bago magbentahan. Dito sa ibabaw pa tayo. Huwag pa rin sa baboy ni. Ayan mga farm lot, ito yung property. Nasa ito yung medyo pataas po ito mga farm lot, pero good thing naman po. Saka dito mga farm lot, palagay ko dito bagyuhin kasi. Ate, kamusta po dito pag may bagyo? Hindi kayo masyadong dito mahangin? Oh, ayan, sinabi ni ate, siya ay nakatira dito. Ang sabi naman po niya, kapag may bagyo, kahit anong klaseng bagyo, malakas man, sa kanila, kumbaga baliwala dahil nga po na ng hangin, kumbaga natabunan ng hangin. Kaya goods na goods yung property. Ayan, samahan kami ni ate. Ayan, sako pa daw pa po ito. Ayan, Bermuda mga farm lot, napakaganda. Ayan mga farm lot, naabot pa po yan dun. Kaya sa nakita nyo yan. Ayan mga farm lot, napakaganda. Ang daming puno. Tanungin natin mamaya si ate kung ilang puno ito ng nyug sa tansya niya. Kasi yung tansya ko, nasa 500 na puno hanggang 600. Ate, ilang puno ito ng nyug? Pakiran, Ayan, may mga bago pating puno mga farm lot. Ayan, ang ganda. Ayan mga farm lot, punta natin yung pagitan ng lupa. Ayan mga farm lot. Tayo sa itaas. Yan pong yung bahay ate, yan ang mismo pagitan. Ayan, may bahay po doon na maliit. Yun po ang pagitan ng lupa. Kasi ito mga farm lot, saka pa po yan. Napakagandang tingnan.
Ayun mga farm lot, pwede rin kayo dito maglagay ng mga manok panabong. Goods na goods po ito. Ayan, punta natin sila ate. So ito, saka pa ito. Saan ito ate? Handaan na ito? Pabundok po yan. Ah, pabundok. Hanggang saan ito ate? Ito ba raw? Yung hawa na. Dulo na yan. Kuya Paet. Yun yung pa rin. Ayan, so nakikita niyo pong nyug na yon, Doon pa. yung hawa na yan. Awal pa po yun doon. Tapos dito, Bubo yan. Yung medyo gubat-gubat na mga. yung may magubat-gubat na yan. Saka pa yan. Saka pa po. Ayan. Pababa na yan doon. Kayo ang nakabantay dito ate. Yung kapatid ko po. Pero dati po dyan ako nakatira. Naglipat lang po ako nun. Ano siya ng tenant? Ano siya ng tenant? Ayan mga farm lot. Kita nyo naman. Napakaganda ng property. Ayan. Ayan mga farm lot. Goods na goods po ito mga farm lot. Kumbaga, di na kayo lugi sa property. Kasi, napakamura lang. Binebenta ng may-ari. Tapos sa same time, produktibo yung lupa. Kumbaga, mabilis kayong babawi. Kumbaga, once na nabenta nyo ito, kumbaga may antayin agad kayong produkto. Itulad sa mga binebenta na mura nga, kaya lang, wala kayong pagbabawian. Kumbaga, magsimula kayo, mag-antay kayo 10 taon bago kayo makapagnyog. Ayan, ito, goods na goods kasi sobrang dami naman po talaga ng nyog. Baka sobra pang ito sa 500 to 600, baka mga 700 pa siguro. Ayan, yun po yung boundary mga farm lot, yung bahay na yan. Yung pagitan. Ayan, may maganda pa ng area sa babang yun. Kaya lang di natin puntahan. Halos naikot ko na po yung property. Ayan. Napakalawak ito mga farm lot. Saka goods na goods po ito. Ayan mga farm lot. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na po yung video natin. Lagi po kayo mag-iingat. Sa at the same time, invest wisely po. Kumbaga alam naman po natin ngayon na sobrang tumataas yung bilihin. Ang lupa po lalo na ngayon, habang tumataas po ang bilihin, ang lupa po ay pataas ng pataas. Ngayon, kung ang trabaho po natin ay syempre halos pang lang sa pamilya. Kaya kung may sobra po kayo, the same time na pera o may ipon po kayong pera, mas the best po mag-invest sa lupa kaysa po sa ilagay sa bangko. Kasi ang pera sa bangko, kapag pinatulog mo, ilang percent lang po kada isang taon. Mga 1% to 5% lang po. Ito po sigurado ako. Sa loob ng isang taon, kikita po kayo mga 30%, 40%. Ayan. Kumbaga, tutubo na yung pera nyo agad sa pa lang. Kumbaga, kung meron kayong pamilya, isang pamilya, ang binubuhay, baka magka-college, pwede ito makapabuhay sa inyo, pwede ito makapagbigay sa inyo ng pera o pasok ng income para sa loob ng pamilya. Ayan mga farm lot. Kaya mga farm lot, maraming salamat po sa inyong lahat, lalo po natin sa mga naging buyer po natin in the past month and past few weeks. Ayan. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. Nawa po ay maraming blessing pa po sa bawat isa sa atin at the same time. Ayan mga farm lot. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po.